Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. In this video is atin pong panunuorin itong interview ni Sofronio Vasquez dito sa isang programa na kung saan ay may inamin siya kung bakit pinili niya itong si Michael Bublé na maging coach dito sa The Voice America, at may inamin din siya tungkol sa kanyang naging coach dito sa nasabing singing contest. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At talaga namang maingay itong pangalan ngayon ni Sofronio Vasquez dito sa apat na sulok ng social media. Kung pumunta ka man doon sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram at kahit saang mundo ng internet, ay talagang pinag-uusapan mga kapolitika itong ating kababayan dugong Pinoy na si Sofronio Vasquez, yung nanalo dito sa The Voice America. At hindi lang po siya, ang sinasabi nga ng ilang mga netizen ay baka mahigitan pa niya yung narating ni Charis Pimpenko, itong sumikat dati na kung saan ay hindi rin tumagal at talagang biglang nalaos. So dito mga kapolitika, si Sofronio Vasquez ay kung talagang mapangalagaan niya lang yung kanyang career, yung kanyang kredibilidad at yung kanyang image, ay hindi malabo na malagpasan niya yung narating ni Charis Pimpenko. So dito sa isang interview ay sinabi ni Sofronio Vasquez na kung saan ay inihahanda niya na yung kanyang sarili sa pag-uwi dito sa Pilipinas. At ang sabi pa niya ay wala daw siyang balak na manatili dito sa ating bansa dahil doon daw siya sa Amerika mamalagi. So ito yung sinabi niya dito sa interview. And then on the other hand naman, may inamin siya dito kay Michael Bublé kasi doon nga sa audition ay apat yung lumingon sa kanya. Apat yung chair na nag-turn dito sa ating pambato dito sa The Voice America, and then si Michael Bublé yung kanyang pinili. So bakit nga ba si Michael Bublé in the first place yung naging coach or pinili ni Sofronio Vasquez? So dito sa interview ay inamin niya na kung saan ay medyo malapit ang loob ni Sofronio dito kay Michael kasi nga yung impluwensya niya at meron siyang mga matalik na kaibigan dito sa Pilipinas. And then doon nga sa previous na interview niya ay kakilala niya daw at matalik na kakilala itong si Martin Nievera, kasi namalagi rin ito si Martin Nievera along the way sa kanyang career is namalagi rin itong si Martin doon sa Amerika. So nakilala ni Martin Nievera itong si Michael Bublé. Okay, and on top of that is hindi rin masyado daw na-recognize itong si Michael doon sa Amerika in the first place. At ang sabi dito ni Sofronio ay nung nakilala daw si Michael Bublé dito sa Pilipinas ay yun lang daw ang time na na-recognize itong si Michael doon sa kanyang bansa. So ibig sabihin ay nakarelate daw itong si Michael dito sa naging karanasan ni ni Sofronio na kung saan hindi siya na-recognize dito kasi nga nag-audition sa doon sa Tawag ng Tanghalan, and then at the same time dito sa The Voice Philippines. So hindi na-recognize yung kanyang talent, yung kanyang star quality kumbaga. Okay, and then nung tumapak siya doon sa Amerika, nag-audition sa dito sa The Voice America, ay doon lang na-recognize at talagang na-appreciate yung skills at yung talent ni Sofronio Vasquez. So ito yung hinahanap rin ni Michael Bublé na kung saan ay papasikatin daw itong si Sofronio dahil nga magkapareho sila ng karanasan. So ito yung inamin niya dito sa interview. At dagdag pa ni Sofronio na wala daw umano siyang balak na mamalagi dito sa Pilipinas, which I believe na tama yung maging decision niya kung doon siya gagawa ng pangalan sa Amerika, kasi the fact na international yung maging career niya, so maging rin yan, maging sikat rin po siya dito sa Pilipinas kasi susubaybayan din siya ng mga kababayan nating Pinoy. And which I believe na yun ang magandang at tama na decision ni Sofronio, kasi pag dito siya sa Pilipinas ay marami kasing magaling na singer dito mga kapolitika. Although magaling siya and then sikat siya, but ngayon kasi sa sobrang dami ng magaling na Pinoy ay baka maging lang siya, maging common singer na lang siya dito sa ating bansa. So tama na doon na lang si Sofronio sa Amerika. And nasabi rin po pala dito ni Sofronio, nabanggit niya sa interview na kung saan ay nagbayanihan din daw po ang mga Pinoy para dito sa votings, kasi itong The Voice is katulad rin po dito sa Pilipinas, yung The Voice Philippines dati na merong botohan. So ang ginawa doon ng mga OFW doon or yung mga
yung mga Filipino-American na nakabase sa Amerika ay nagkaroon sila ng voting change. So nagkaroon ng bayanihan itong pagboto dito kay Sofronio, kung kaya napansin rin po siya ng show at grabe rin po yung mga suporta ng mga kababayan natin, hindi lang po doon sa Amerika kundi pati na rin sa Pinas. So talagang sinubaybayan po itong si Sofronio ng ating mga kababayan, at the same time ng mga Americans doon sa New York, kasi taga-Utican ito yung kanyang kung saan siya namalagi. So narito mga kapolitika, at panunorin na po natin ang naging bahagi ng interview ni Sofronio dito sa isang programa. So, nag-send ng ng virtual auditions, tapos yung pangalawa po, yun po ako nakapasok. Pero I also had experience The Voice Philippines, pero wala pong lumingon sa akin. Oo nga. Pero dito sa blind audition mo sa USA, talagang apat 4 head turner di ba? Lahat tumalikot ka agad in a matter of seconds yung pa opening mo pa lang talaga namang yung istorya mo kakaiba, kasi parang feeling ko rin naramdaman ko rin kasi si Michael Bublé parang he has a soft spot for Asians at saka Filipinos, tama ba? Oo. So sobrang yung napakita lang kasi sa video was yung cut edit version ng audition, pero mas mahaba po yung conversations nun, pero talagang sobra siyang aliw na aliw at mapagmahal kasi sinabi niya sa isang interview, sa kauna-unang pagkakataon siyang nakilala sa Philippines, siya unang nagkaroon ng sold out concert, at matagal na siyang naging celebrity sa Amerika, pero hindi siya masyadong pumapatok, but dahil po sa Philippines na lang nagkaroon siya ng pangalan, so hindi niya makakalimutan. So parang katulad mo rin, no? Parang you share the same experience na somehow sa una parang there is the feeling of rejection or hindi masyadong na-appreciate, pero yung time darating di ba? Talagang it's a matter of timing, at saka ibang klase yung performance mo. Talagang congratulations talaga, Sofronio, at you make us all proud. Pero anyway, kasi siya ang pinili mong coach di ba? Aside dun sa iba naman si Snoopy, di ba? Si Snoop Dogg, di ba? Talagang rapper naman kasi yun. Tapos yung sila Gwen Stefani at saka si Reba, ang feeling ko kasi si Michael Bublé parang shared the same music with you. Nagre-resonate ka dun sa brand of music niya di ba? So, yun ba yung isa sa mga reasons kaya siya rin napili mo na coach? Ang main reason po talaga ay dahil yung connection niya sa Philippines, kasi to be honest po, ang nai-intimidate po akong piliin siya kasi yun nga, sa Philippines ginagaya ko yung mga songs niya. So by strategy, kapag piliin ko siya at hindi ako makaka-focus dahil masyado akong nasa starstruck, baka matalo po ako, but dahil doon po dun sa conversations namin, parang I took the chance and I took the risk na bahala, gagawin ko to, and mapalad po ako talaga kasi parang naging blessing talaga si Michael Bublé sa akin. Bali, Sofronio, ano ngayon ang plano mo? Nandiyan ka, di ba? Dental assistant ka dyan sa New York. So, anong plano mo? When are you, paano naman magkaroon ng mga heroes welcome dito, Sofronio, sa Pilipinas? May conversations na po yung NBC, tapos yung record label ko with some potential representations from the Philippines and Asia, kasi parang gusto nila merong mga parang agency or management na magmamanage dyan, and dito din sa Amerika. Nagkaroon na po initial conversations. Ang nakikita ko po parang mga earliest January first week. So baka kasi nga parang gusto rin po yata ako, hindi ko lang po sure, pero ang narinig ko po gusto akong gustong magkaroon ng courtesy si President Bongbong tsaka si I'm sure. Si Senator Manny Pacquiao. So nakakatuwa po. And born and raised in Ozamis, 2 years lang po yung tinanggal ko sa Manila. Pero and then you worked sa cruise ship for a while, tama ba? Yes po. Hindi ko po natapos yun. Lahat po ng trabaho, sinubukan ko, naging singer po ako sa cruise ship, kaso parang nabigla po ako dun. Pero ayun po, nagtrabaho po as cruise ship singer. Oo. Talagang nakita ko na namin yung perseverance mo yung you never stop dreaming tsaka believing in yourself di ba? Siguro kasi ang parang naririnig ko yung collaboration niyo ni Michael Bublé, he is responsible for most of the songs na kinanta mo, tama ba?
Oo. Most of the songs sa kanya po talaga lahat yun. Lalo So na siya yung, yung yung responsible mga... ng decision making ng areglo, ng song choices, Oo. at Oo. naging ano naman po, naging collaborative siya kasi tinatanong niya ako, I know this is Oo. a challenging song, anong gusto mong gawin, tapos yung areglo, pero ano po, talagang trust po ako sa kanya kasi he's more than knowledgeable about music and yung culture ng American music kasi ako sanay po ako sa OPM eh. Oo nga, OPM. Nakita ko nga pati nga yung mga version mo ng mga yung mga Tagalog, pati nga yung Handog ni Florante, kinanta mo eh. Yes, Nakita ko, pinanood ko nga halos lahat sa YouTube yung mga kanta mo. Salamat Kasi po, syempre salamat. nagkaroon ng Sophronia, malaking awareness, nagkaroon ng maraming tao on you. Kasi nga before, di ba, hindi naman masyado nila naramdaman na yung nasa tawag ng tanghalan ka pala. Pero when USA, yung The Voice USA gave you that ngayon talaga namang ang laking di ba, karangalan for the Philippines. Nag-iba yung takbo ng yung mga social media. Sabi nga dapat di ba, na-consider ka noon pa. Pero how do you take all of those, yung mga ganon? Oo. May mga nababasa po ako, parang minsan po nakakaramdam ako ng they also wanna express negativity. Para sa akin po, parang hindi ko rin po talaga siya pwedeng i-consider na sana nanalo ako or sana maging bitter ako kasi yung pagkakataon pong yun po talaga yung rason kung bakit ako nagpursige kasi I took it as a challenge and I took it as a learning. Kahit naman po nanalo ako, I still wanna learn. So yung mga rejections ko po dati talagang naging malaking bagay for my growth ba, at natuto po ako talagang i-access yung totoong persistence ng isang Pinoy na na-appreciate po ng mga taga-Amerika. At saka yung feeling of di ba, Sophronia, yung redemption, di ba, na parang you opo, see, kaya ko naman di ba, parang ganon, di ba, yung napaluhod ka nung tapos na di ba? Nasa utak mo na kaya ko to gamitin ko lang. Tsaka mapala din po talaga ako sa mga Filipinos around America kasi ang hindi ko po alam na dahil sa pagkapanalo ko, nakabisita ko ng isang grocery store ng Filipinos. Meron para silang mga text brigade na pinagawa Yun, na tingin ko, tonight malaking is the tulong yun finale. Tonight is the finale, watch Sophronia, let's vote. Parang talagang nagkaisa. So Nagkaroon, hindi ko po ma-express kung gaano ako ka-grateful and thankful sa kanilang alam mo naman, Sophronia, yung mga Pilipino, text capital of the world. Kaya tingin ko yung text vote na yun contributed largely sa panalo mo. Kasi nga somehow, di ba, isa yun sa mga parang component nung para to win, di ba? Ang laki ng Filipino community all over the world ang laki ng following ng The Voice USA. So you feel that's one of those mga winning points mo? Oo. Tapos hindi lang din po pala Pinoy, yung even mga Asians Asian? po, yung mga Chinese, yung mga Japanese, yung mga Koreans, talagang nagkaisa kasi parang they felt like in my representation po, naramdaman nila na Asians can be heard and Asians also are eligible of being the winner. So first time po talaga nila nagkaisa at mapalad po ako na ako yung naging parang flag bearer ng Asia. You became instrumental ka for haba yung ating talakayan, pero at least I'm sure marami nakatutok dito dahil nga they wanted to hear from you at least first time sinasabi mo siguro ngayon mo lang din na-share na hopefully January makabalik ka for the homecoming. Tama? Oo. Excited po ako talaga makauwi. Sana makita ko po kayong lahat. Okay, salamat din, salamat. And we're really proud of you and syempre sana maging aral to sa mga ibang mga na wag mag-surrender kaagad, di ba? Tuloy yung kanilang laban. At yun po ang kabahagi ng interview ni Sophronia Vasquez, ang nanalo dito sa The Voice America. Grabe pala talaga ang pinagdaanan ng ating kababayan bago maging champion dito sa isang singing contest. At naibahagi niya rin po mga kapolitikan na magkakaroon siya ng courtesy call dito sa ating presidente at the same time kay Manny Pacquiao kasi si Manny Pacquiao ay sikat rin sa US. So ngayon isang kababayan naman natin ang gumagawa ng pangalan dito sa internationally. So talagang ngayon ang simula, ito yung stepping stone ng pagsikat ni Sophronia Vasquez. At matatawag natin na itong nangyari sa kanya dito sa ating kababayan ay gulong ng palad.
talagang nakatadhana sa kanya ng Diyos yung itong maging kapalaran niya na maging sikat at maging champion dito sa isang singing contest na nakabase sa Amerika. At ma-imagine mo na kung saan ay grabe ang bayanihan, hindi lang ng mga Pinoy, kasi ang nabanggit niya pala dito ay pati mga Asian countries. So namely itong mga Chinese, mga Korean, mga Japanese, itong mga bansa dito sa Southeast Asia ay nagtulong-tulong po para dito tumutok at suportahan si Sofronio Vasquez, kasi isa daw doon sa mga element or yung basihan ay yung dapat mataas yung boto mo. So at talagang grabe ang suporta mga kapolitika ng mga bansa dito sa Asia para iboto itong si Sofronio Vasquez at tumutok dito sa show ng The Voice America kung saan siya ang laging inaabangan. So ano ang iyong masasabi dito na kung saan ay dito na umano mamalagi at gumawa ng career itong si Sofronio sa bansang Amerika at hindi sa Pilipinas? Agree ba kayo dito mga kapolitika, at ano ang inyong masasabi na kung saan ay kaya umanong higitan ni Sofronio Vasquez itong si Charis Pimpinko? Kayo ba ay naniniwala? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.